Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Ipinagdiwang ang ika-127 na araw ng kalayaan ng Pilipinas nitong Huwebes. Ang tema ng selebrasyon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Itinataguyod dito ang kasalinlan na pinaghirapan ng ating mga ninuno para sa hinaharap na pinangarap nila para sa bansa at ang kasaysayan na ating inaalala. Narito ang ulat. Nakiisa ang Baguio City sa selebrasyon ng 127th Philippine Independence Anniversary. Ginanap ang selebrasyon sa Baguio Convention and Cultural Center kung saan nagbigay ng mga makabuluhang mensahe ang mga opisyal ng lungsod. Napakahalaga na alalahanin natin at tandaan ang ating nakaraan. Hindi lamang ang pangalan ng ating mga bayani o ang mga takdang araw sa ating kasaysayan, kung hindi ang saysay ng kanilang pinaglaban at mga aral nito mula dito para hindi maulit ang dati. Sana po ay ating matutunan ang kalayaan na hindi lamang tumutukoy sa pagiging malaya mula sa mga dayuhang mananakop, kundi pagiging malaya mula sa pang-aabuso ng mga may kapangyarihan, kalayaan mula sa katiwalian, korupsyon at sa kawalan ng katarungan. Isinagawa rin ang job fair sa pangunguna ng Dolicar, katuwang ang pamahalaang lokal at ang SM City Baguio. Siniguro ni Baguio City Congressman-elect Mauricio Dumugan na ihahain niya ang panukala para sa Cordillera Autonomy sa unang 100 araw niya bilang kongresista. Kamakailan ay nagpulong ang iba't ibang stakeholders ng rehiyon para talakayin ang isinusulong na Cordillera Autonomy. Binigyang diin ni Dumugan na kailangan ng mas inklusibo at consultative approach para sa nasabing adhikain. Hiniling niya sa Department of Economy, Planning and Development na magsasagawa ng multisectoral consultations para muling pag-aralan ang mga pangunahing probisyon ng mga ipinasang Cordillera Autonomy Bills, kabilang na ang House Bill 3267. Mahalaga rin anya na pag-aralan ang mga aspeto ng Bangsamoro Organic Law, particular na sa structure, devolved powers at financial mechanisms. Sa iba pang mga balita, inoobserbahan ngayong buwan ng Hunyo ang Dengue Awareness Month. Department of Health muling nagpaalala ng paglilinis sa mga posibleng mosquito breeding sites sa bahay at kapaligiran. Batay sa monitoring ng DOH, nanatili ang trend ng bilang ng dengue cases ngayong taon kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. As of May 31, 2025, nasa 2,481 na ang kaso ng dengue na naitala sa Cordillera. Mula sa naturang bilang ay 8 ang namatay, 3 sa Baguio City at Abra at 2 sa Apayao. Nagpaalala ang mga kinaukulan ng pagprotekta sa sarili mula sa dengue sa pamamagitan ng pagsunod sa 40s o taob, taktak, tuyo at takip. Isa po dyan ang search and destroy. So kailangan i-eliminate po natin ang mosquito breeding sites. Hanapin po sa bahay mismo kung alin doon ang magiging breeding site po ng dengue at yun po. Dapat yung mga areas na yon linisin po natin. Seek early consultation. Gaya po na nasabi ko kanina, mas maigi po na magpakonsulta agad, lalo na po kung may simptomas na nararamdaman, para yung diagnosis po mas maagang malalaman. At syempre, yung pag-prevent po ng severe na infection ay ma-prevent po natin. So, secure self-protection. Sinasabi po na mas maganda ng pag-suot na mahahabang kasuotan. Wear long sleeves, use mosquito nets also, para po ma-prevent yung pagkakaroon ng pagkagat ng mga lamok. Sustain vector control measures gaya po ng spraying, misting at larviciding. So meron pong mga data din na nagsasabi na epektibo pa rin po ang pagkakaroon ng spraying or fogging, usually sa mga outbreak. At syempre, sustain hydration kasi yun po ang main treatment para po sa ating dengue infection.
Isasagawa ng Police Regional Office Cordillera sa Baguio City ang 3-minute response time. Ayon kay PROCAR Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Rogelio Raimundo Jr., pinaplano na nila ang implementasyon nito sa lungsod kung saan gagamitin nila ang internet-based Zello application at ang conventional radio. Sa katunayan, nagkaroon na ng simulation sa lungsod, kabilang na ang pagpapatupad ng 8-hour duty para sa mga police personnel. Tiwala si Raimundo na magiging maayos ang implementasyon nito sa Baguio City, lalo na't isa pa rin ito sa mga pinakamapayapang lungsod sa buong bansa. Ang 3-minute response time ay bahagi ng inisyatibo ng pulisya na masiguro ang agarang pagresponde ng mga pulis sa panahon ng krisis, mapaganda ang peace and order at maging ligtas ang mga kalsada para sa lahat ng Pilipino alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinagawa ang takbo para sa Batang Malaya sa Baguio City kamakailan. Layunin nito na bigyang diin ang kahalagahan ng pagproteksyon sa karapatan ng mga bata sa edukasyon at magkaroon ng hinaharap na malaya sa anumang pagsasamantala. Narito ang report. Daan-daang mga individual, pamilya at mga grupo ang aktibong lumahok sa takbo para sa Batang Malaya kamakailan. Ang aktibidad na ito ay may layuning pataasin pa ang kaalaman sa child labor at upang mahikayat ang komunidad na wakasan ito. This is a celebration, of course, of our Independence Day as well as the International World Day Against Child Labor. So maraming salamat po, especially sa mga galing po sa government organizations. Siguro po na isa-isa na kayo kanina. And of course po sa ating mga private runners. Bakit po kami nagsasagawa nito? Dahil po ito para sa ating mga batang manggagawa. For our 50th year, batang mag-aaral, hindi manggagawa. At para din po ito ay ipabatid natin advocacy na dapat po ang mga kabataan ay hindi nasa sadlak sa kahirapan, hindi nagtatrabaho ng mga mahihirap, kundi sila po ay nasa loob ng paaralan. Nagpakita naman ng suporta ang iba't ibang mga kabataan para sa kampanya laban sa child labor. I joined this fun run to raise awareness to no child labor because children deserve more. They deserve just to play and have fun and to work at a very young age. We support no child labor policy. So itong activity na to, hindi lang siya for physical development, kundi para rin makatulong sa mga bata, especially those who are profiled to be child laborers. So ang pag-join natin dito sa activity na to is also to encourage other people to fight or eliminate the worst form of child labor. So let us support the World Day Against Child Labor. Hinikayat din nila ang iba pang mga kabataan na maging advocates upang wakasan ang child labor. Bahagi ang aktibidad sa obserbasyon sa World Day Against Child Labor. Batang Malaya! Extra love, extra care para sa Batang Malaya! Batang Malaya! Stop child labor! Bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga overseas Filipino workers, ipinagdiwang ang OFW Migrant Workers Day sa Baguio City. Iba't ibang aktibidad para sa mga OFWs at kanilang pamilya isinagawa. Narito ang report. Pagpapahalaga at pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga overseas Filipino workers ang naging sentro ng pagdiriwang ng 2025 Migrant Workers Day sa Baguio City. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration, Cordillera Regional Director Martel Dasayon, ang pagdiriwang ay alinsunod din sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 kung saan kinikilala ang mahalagang kontribusyon ng mga OFWs lalo na sa ekonomiya ng bansa. Magtiwala lang po tayo sa ating gobyerno, magtiwala po tayo sa OWA, magtiwala po tayo sa Department of Migrant Workers. Because we will serve you hanggang sa kaya po namin. We will dedicate our lives for you sa lahat po. Mga kababayan, sa lahat ng pagod, luha at sakripisyo ninyo sa ibang bansa, hindi kayo dapat magpatuloy sa pagtitiis. You deserve better.
And that begins with courage. The courage to demand accountability. The courage to demand transparency. The courage to do what is right. And the courage to be part of a change. Sa naturang selebrasyon, iginawa din ng OWA ang livelihood projects, financial assistance at scholarship grants sa mga OFWs at kanilang mga anak. Happy acti nangyari sa aming pamilya, ma'am, kasi natulungan da kami, hindi nga na napabasa mi uwing mi kin hangko naabot dito may sak na naikuan dito bagyo, naging winner ti mafia hanggang nadanong ko ti national level. Pagtitiyak ng OWA, patuloy ang pagpapatupad nila sa mga programa at serbisyo para sa ikabubuti at proteksyon ng mga OFWs. Patuloy ang aktibong anti-illegal drugs campaign ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Ayon kay Charlton Karami ng PDEACAR, bukod sa supply reduction ay patuloy din ang kanilang demand reduction efforts at pagbibigay tulong para sa voluntary rehabilitation. Ipinatutupad din nila ang Drug-Free Workplace Program kung saan ilang opisina na ng pamahalaan ang naideklarang drug-free workplaces. Hinikayat din ito ang iba pang tanggapan na lumapit lamang sa kanila para sumailalim sa naturang programa. Ipagpapatuloy din ng ahensya ang Barangay Drug Clearing Program ngayong Hunyo. Inilunsad ng DTI at CHED ang ika-4 na taon ng Youth Entrepreneurship Program o YEP at Project Marites o Mobilizing Available Resources Through Inclusive Training on Entrepreneurship of Student Grantees kamakailan. Layunin ng YEP na gawing produktibo ang mga kabataan sa pamamagitan ng pag-aari ng negosyo. Tumutulong dito ang Project Marites sa pamamagitan ng pagbibigay ng training at mga resources na kailangan ng mga aspiring entrepreneurs. Ang mga partisipante sa programa ay sasailalim sa serye ng training sessions na nakatutok sa 3 pangunahing components, ang Youth Start, YouthNet at Youth Match. Nadesenyo ang mga modules na ito upang maisulong ang entrepreneurial interest, magbigay ng networking opportunities at ma-facilitate ang pagpapalawak ng business operations. Ang mga interesado makibahagi sa YEP at Project Marites ay maaaring bumisita sa DTI provincial offices o higher education institutions sa inyong lugar. Ang deadline ng aplikasyon ay sa June 27, 2025. Inilunsad ng Baguio City ang First Sustainable Development Goals Voluntary Local Review o SDG VLR noong June 10. Nakasaad sa VLR report ang mga pag-unlad sa Sustainable Cities and Climate Action, maging ang mga puwang na nangangailangan ng mas maigting na aksyon. Layunin ng voluntary local review na mapaigting ang implementasyon ng mga SDG, mapalakas ang kooperasyon ng iba't ibang sektor at makabuo ng evidence-based monitoring tools. Sinabi ni Architect Donna Tabangin na ang SDG VLR ay makatutulong sa localization ng mga SDGs at marinig ang boses ng mga residente ng Baguio. Sa pamamagitan nito ay maihahanay din ang pag-unlad sa ilalim ng Philippine National Agenda at ng Global Aspirations of the 2030 Agenda. Alinsunod din ito sa long-term vision ng lungsod na Baguio 2043, a livable, inclusive, and creative city. Inilunsad sa Mangkayan, Benguet ang SICUD o Strengthening Youth and Children Inclusions in Disaster and Climate Governance. Ang SICUD ay programang binuo ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang mapalakas ang mga kabataan sa pagkikibahagi sa Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation o DRRCCA programs. Sa pamamagitan ito ng pagpapatupad ng iba't ibang aktibidad na naaayon sa kanilang pangangailangan, sa hamon na kanilang kinakaharap at kapasidad nila bilang kabataan. Kabilang sa aktibidad na isinagawa sa Mangkayan kamakailan ang lectures ukol sa DRRCCA at iba't ibang hakbang na nakaangkla sa 4 thematic pillars ng DRRM, ang prevention and mitigation, preparedness, response at recovery and rehabilitation.
Nagsimula na ang operasyon ng dialysis center sa Flora District Hospital kung saan nagbibigay na rin ito ng dialysis services sa mga pasyente sa Apayao. Ang naturang dialysis center ay may 9 na dialysis machines at isang trained medical team. Ang pagbubukas ng center ay bahagi ng Health Facility Development Plan ng Provincial Health Office na naglalayong mapalawak ang serbisyo ng mga pagamutan sa lalawigan. Nag-aalok na rin ng dialysis services ang Conner District Hospital. Ang dialysis center sa pagamutan ay mayroong 15 dialysis machines at may trained personnel na nakahandang magbigay serbisyo sa mga residente ng Conner at mga karatig bayan. Ito na ang ikatlong dialysis center sa probinsya bukod sa Far North Luzon General Hospital and Training Center at sa Flora District Hospital. Nakikinabang na ang mga magsasaka ng manlig sa Flora Apayao sa resulta ng Project Lawa at Binhi ng DSWD. Sa isinagawang site inspection ng SWAD Apayao kamakailan, nakita nila ang naitanim na iba't ibang gulay na tiyak na makakatulong sa food security and community resilience ng Malig Farmers Association. Mayroon ding seedling nursery para sa patuloy na produksyon ng punla. Pinaghahandaan na rin ng mga magsasaka ang aquaculture component ng proyekto. Ang Project Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ay proyekto sa ilalim ng Risk Resilience Program, Cash for Training and Work. Layunin nito na matugunan ang kakulangan sa tubig at pagkain na dulot ng climate change at kalamidad. 25 na persons deprived of liberty o PDLs ng Bukay District Jail ang nakatapos ng animal poultry training at tumanggap ng livelihood starter kits mula sa TESDA Abra. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang knapsack sprayer, weighing scale, feeder at tools na kailangan sa poultry raising. Bukod sa mga kagamitan, inisyal na tumanggap sila ng 30 na broilers at 20 na egg layers noong nakaraang taon. Makatutulong ang naturang training sa pangkabuhayan ng mga benepisyaryo lalo na sa paglabas nila sa correctional facility. Maaari rin itong gamitin ng kanilang pamilya para sa karagdagang income. Ipinarating ng 54th Infantry Maguilas Battalion, Philippine Army at AFP Lend a Hand Medical Corps Malasakit in Humanity ang isang outreach program sa Tinok, Ifugao sa ilalim ng Sama-Sama para sa Bayang Bumabasa. Katuwang ang iba't ibang stakeholders, isinagawa ang outreach program sa Tukukan Elementary School, Tinok National High School at Tinok Central School. Binigyan ang mahigit 1,000 mga estudyante ng school supplies, uniforms, laruan, tsinelas, hygiene kits, tumblers, bigas at pagkain. Ayon sa 54th IB, ang nasabing inisyatibo ay nagpapakita ng bayanihan at pagkakaisa para sa edukasyon at sa mga kabataan. Ipinagdiriwang ng probinsya ng Ifugao ang Gutad at Ifugao. Nagbukas ito noong June 9 sa pamamagitan ng Bulugan di Makigtad o Civic Parade sa Lagawe. Nakibahagi rito ang mahigit 100 na delegasyon mula sa iba't ibang tanggapan at sektor. Tampok din sa festival ang iba't ibang aktibidad gaya ng Tipon di Amlag o Agro-Tourism and Industrial Trade Fair, Kapyan di Bimoble, Minalindi Imipugo o Ethnic Skills Competition at iba pa. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Gutad ad Ifugao, Gutad di Nitaguan, Pon o Ohaanya Kip Hudan o a celebration of culture, solidarity, and progress. Nagbukas na ang selebrasyon ng 75th Founding Anniversary at Mataguan Festival 2025 ng Tabuk City, Kalinga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ginanap ang opening program sa Bulanao, partikular sa White Carabao Landmark. Detalye hatid ni Ariel Signao. Formal na binuksan ng Tabuk ang pagdiriwang ng 75th founding anniversary nito at 2025 Mataguan Festival noong Lunes, June 9 sa temang Celebrating 75 Years, Sustaining Cultural Heritage, Embracing Progress. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginanap ang opening program sa Barangay Bulanao, partikular sa White Carabao Landmark
na simbolo ng kasaysayan at agricultural heritage ng Tabuk. Ang Tabuk ay naging isang regular municipality noong June 16, 1950 sa bisa ng Republic Act No. 533. For 75 years, we have upheld shared traditions, embraced our culture, and kept alive the spirit that defines Tabuk City. Ang Mataguan Festival ay ginaganap taon-taon mula noong 2002 upang ipagdiwang ang papel ng Tabuk bilang Zone of Life sa Bodong at bilang City of Life kung saan ang mga katutubong Kalinga at mga migrante mula sa Ilocos Mountain Province at iba pang lugar ay nakatagpo ng economic opportunities. Ang pista ay nagpapakita rin ng makulay na kultura ng Tabuk. Rather than divide us, this blend of backgrounds has become our strength. Through our differences, we find character. Through our unity, we find purpose. The Mataguan Festival therefore brings this to life, a celebration of identity, belonging, and shared commitment to our city. Ilan sa mga highlights sa pista ang Farmers, Cooperatives, and Employment Day sa June 17, Barangay Tourism at Cultural Day sa June 18, ang Foundation Day sa June 19, at iba pa. May mga pre-events din kasama na ang Patawid at Food Fair at Jobs and Skills Fair sa June 12, at ang Mataguan Bike Fest at Miss Tabuk Coronation Night sa June 14. Iril Siknaw ng PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Napakasayang festival ng Mataguan Festival ng Tabuk City. Hopefully, maka-join tayo sa next. Oo nga, nakakatuwa na makita natin ang iba't ibang kulay ng kultura ng Kalinga. And we hope na makita din natin sa iba't ibang parte pa ng Cordillera. Ayan, so yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ibasco Gasingay. At ako naman po si Clint Isvan Totanes na Imbag Amalong.